Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Kaya natin yan. Kaya natin yan. Kung nais sumasenso, manap ng trabaho, o di kaya'y subukang magnegosyo. Lumikha ng produkto, sikaping lumago, inspirasyon mong pagkapiko. Katuwang ng gobyerno sa iyong tagumpay, isang nating hangarin. Pag may abilidad at oportunidad, tiyak na ang lahat ay uunlad. Trabaho, negosyo, kabuhayan, kaya natin yan. Walang iwanan, go lang ng go mga kaibigan. Trabaho, negosyo, kabuhayan, kaya natin yan. Sulong Pilipinas, go, 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 kababayan. Kaya natin yan. Kaya natin yan. Maayong hapon sa tanan, ari na naman kita sa isa na naman kamapinuslanon nga episode sang Istorya, Trabaho, Negosyo, kag Consumer o kon Istorya TNK. Kung sa diin aton pag-aistoryahan ang mga topiko parte sa negosyo, ubra, kag kung paano maproteksyonan ng aton mga consumers. Inyo mawatian kag malantaw kada first Sunday, kada bulan alas 2 sang hapon. Programa ini sang Department of Trade and Industry Region 6, kaupod sa atong partner sa pagbalita ang Radyo Pilipinas, kag subo nga adlaw ang aton ikasyam nga episode for Season 2. Ako ang inyong tagapag-alagad Judy Maysaho, ang Information Officer sa DTI Region 6, kag subo nga adlaw. Aton pag-aistoryahan ng isa ka topiko nga importante para sa aton nga mga motorista, naga-negosyo kag nagabakal sang pyesa sang salakyan, no? Istoryahan naton ang automotive related product standards. Nga abala kinahanglanon nga may standard ang mga produkto nga ginagamit naton sa mga salakyan. Paano naton masiguro nga luwas, kalidad, kag lehitimo nga ginabaligya nga mga produkto. Kag anong dapat naton tandaan, no, sa mga negosyante kag konsumidor agod malikawan ang disgrasya. Sabton ini tanan, no, sang aton bisita sa bunga hapon, Ma'am Grace Benedicto, CPD or Consumer Protection Division Chief sang DTI Regional Office 6, nga magahatag sang kaathag kag giya sa aton, no, sa bunga hapon. Ma'am Grace, maayong hapon sa imo, ma'am, kag ang imo pagtamyaw sa aton mga tagpalamati kag tumalanaw sa bunga hapon. Mayong adlaw, Judy, kag sa tanan naton nga mga taga-subaybay, no? Nagalantaw kag nagpamatigid sa aton nga programa ang Istorya TNK. So isa na naman ini ka interesante nga sesyon kung sa diin diskusyon na naton kung ano ang dapat mahibulan sang aton nga mga konsumidor pati man sa mga aton nga mga negosyante. Okay, ma'am, first question. Anong rason, ma'am, nga importante nga may vehicle-related product standards? Importante gid ang mga vehicle-related product standards. Bangod, una, hindi nagasigurado nga kalidad ang mga produkto nga ara sa merkado. Protection ini naton batok sa mga substandard nga mga products, gani malikawan sa mga konsumidor ang disgrasya o kung aksidente. Nagainganyo man ini sang patas nga kompetisyon sa pagnegosyo. Dugang pagid, kay tungod, syempre maayo ang kalidad sang produkto, madugay, nagalawig ang paggamit sini, kag naga-encourage ang sustainable consumption.
Kag tungod assured kita nga mga manubakal nga quality kag safe ang mga produkto, nagataas man ang atong pagsalig sa merkado. So sa padali nga hambal, ang vehicle-related nga product standards nagapangapin ini sa aton kinabuhi, ng aton nga kabuhi, kag pati man no, sa mga iban nga tawo. Kag nagasigurado nga ang merkado safe, good quality products nga available kag patas no ang mga pagbaligya sini nga mga produkto. Ma'am, ano bala ang Republic Act 4109 o kanang Standards Law kag paano ini nagahatag sang legal nga poder sa DTI na mangin in charge sa product standards? Ang Republic Act 4109 kilala ini siya bilang standards law, no? Isa ka layi nga amo ang nag-establish ang Bureau of Standards. Nga sa subong ginatawag ng Bureau of Philippine Standards ukon BPS. Suno sa sini nga layi, ginahatagan sang otoridad ang DTI nga mag-set kag magpatuman sang standardization sa mga produkto diri sa Pilipinas, no? Amo ini ang naghatag sang legal basis nga kita sa DTI mangin in charge sa pag-inspect, sa pag-test, pag-certify sa mga produkto sa merkado, no, nga nagakonforme sa kalidad, spesifikasyon o standards. Ma'am, you've mentioned ng Bureau of Philippine Standards or BPS. Ano naman ang role ni Ma'am sang BPS ang DTI sa pagpatuman sang product standards? Ang Bureau of Philippine Standards ang responsable sa pagdevelop kag pagpatuman sang Philippine National Standards naton para sa mga produkto nga may ginatawag nga mandatory Philippine National Standards sa lokal man ukon sa mga imported nga mga produkto. Ini nagalakip sang pagset sa mga specification kag mga testing procedures na dapat sundon sang mga manufacturers especially no kag mga importers man. So may duha ka certification schemes ang BPS. May ara kita ginatawag nga Philippine Standard License or PS license certification para ini sa mga locally manufactured o diri lang ginobra nga mga produkto sa Pilipinas nga dapat makapasar sa requirements ng PNS no sa quality kag safety. May ara man import commodity clearance o kon ICC para sa tanan nga imported products nga dapat mag-comply amo man sa quality and safety requirements no ginatuman ini sa aton nga mga importers. So pinaagi sini ginasiguro sa BPS nga ang mga produkto sa merkado safe, reliable kag nagasunod sa standards. Sometimes, of course, ginaproteksyonan gid ang aton nga mga konsumidor kag ginapabakod ba ng ila pagsalig sa kalidad sang ini nga mga produkto sa market. Ma'am, pwede ba lang natin matagaan ng aton audience ang mga pila ka halimbawa ng mga produkto nga connected sa salakyan or mga vehicle parts nga may mandatory certification? Okay, so importante nga mahibaluan ta ini no. Ano ba lang mga automotive related products nga may ara kita standard kag dapat sundon sang mga nagabaligya ang standard nga ini. Una, of course, familiar kita safety belts o kung ang ginatawag naton nga seat belts. So kung may mga strap kita arrangement kasi sa mga straps dila balaan naman naton kung ano ini no. Pero ang pag-describe diri sa standard may securing buckle ni siya, may adjusting devices nga dapat capable siyang maangot sa interior parts ng salakyan, no? Ginagamit ini sa salakyan para maproteheran ang mga pasahero sa aksidente or pag-brake na balang sudden, no? Ang coverage ni may ara nga seatbelt nga 2-point, may 3-point, kag may type A and B. So for installation sa power-driven vehicles sa mga four wheels, no? Kag masobra pa nga mga salakyan, pwede siya individual equipment or sa mga tao nga occupy sa mga sa ilang seats facing forward. Sa sining produkto excluded hindi covered ang mga seat belts for vehicles nga with 3 or less ang ilang wheels. Okay? So medyo kita ma-elaborate kita diri sa mga produkto nga ini because importante ini sa safety sa mga pasahero. So may ara man para sa mga kabataan ang mga car seats, no? Ang ginatawag naton nga child restraint system. Ini isa ka device nga pwede no capable kay accommodate ang bata nga nagapungko man or nagahigda no
designed ini to harness para sa mga kabataan nag-minimize ang risk sang injury kung may kollisyon. Ang coverage diri pwede siya nga lateral facing, rearward facing, forward facing, or pwede man may combination no sang rearward, forward facing, kag may ara man nga booster, cushion, or seat. So, padayon kita, may iban pa nga mga produkto, may helmets and visors para sa mga drivers ini, of course, ang motorsiklo kag moped. Nagaproteher sa ulo, sa aton mata, kag nawong, sa impact o debris. Covered diri ang tatlo ka klase, may ata kita full face, open face, kag half face. May ara pagid mga safety glass for automotive application. So isa ka glass product ini nga gin-construct, gin-treat, kag gin-combine sa iban nga mga materyales para ma-reduce ang injury sa tao, no? Halin sa mga butang sagwa sang salakyan ukon sa safety glass mismo. So ang scope sini nagalakip sang passenger cars, mga taxi cabs, mga jeepney, buses, trucks, vans, trains, and cabs. Pero hindi diri covered ang mga sa motorcycle, mga tricycle, mga armored vans, seacrafts, aircrafts, tractors, kag mga farm equipment. May ara pagkikita mga batteries no, para sa salakyan ang lead acid storage batteries. So ginagamit ini para start no, lighting kag ignition services sa mga passenger automobiles. Pwede man sa commercial vehicles, mga scooters, motorcycles, and off-highway application. So ang included diri mga lead acid storage batteries for automotive and motorcycles. Apang excluded no ang mga ordinaryo tanda bala nga battery nga lithium ion. Ang familiar kita, UPS nga batteries kag mga toy batteries excluded na sila ya. Kaupod man ining inner tubes para sa salakyan, inner tubes sa mga tires. So para sa motorcycle, passenger, light trucks, truck or bus rubber inner tubes. May coverage diri nga gina-include ang type 1 no sa para sa mga synthetic rubber. Kag may ara man niya natural rubber. So sa synthetic rubber pwede siya nga type A no para sa motor vehicle. Para sa type 2 sa natural rubber, pwede siya nga ang type A, earth moving, o kunang off-the-road ka farm service, or B, para sa bicycle kag motorcycle. So, ang ikapito na kita. So, may ara pagidya aside sa inner tubes, ang tires mismo, no? Ang roidas ang salakyan, covered, no? Para sa passenger, sa light truck, mga trucks kag bus tires. So, may type 1 kita for high-speed highway tires. May type 2 man sa low speed. So, sa type 1, may ara pagid grupo. Ang group 1 para sa passenger radial, ang group 2 sa ultralight truck, no? Kag light truck bias. Ang group 3, ultralight light truck radial. Ang group 4, truck and bus bias. Kag ang group 5, truck and bus radial. Sa low speed, duha lang. May low platform kita nga trailer kag high bed nga trailer. So iupod pagid naton may isa pagid ka klase nga automotive product ang ginatawag nga speed limitation device. Medyo bag-o ni guro sa aton pamatinan. Isa ini ka device nga naga-control sang fuel speed sang engine sang salakyan para i-limit niya no road safety ganit mo. So ginalimit niya ang vehicle speed sa isa lang ka specified value. May ara man niya nga ginatawag adjustable nga speed limitation device or ASLD. So ang device nga ini voluntary nga pwede mo i-set no ang speed sa salakyan mo. So may duha ka kategory. Ang category M amo ning mga motor vehicles nga at least 4 wheels no para sa mga pasahero gidya. Ang M1 para sa not more than 8 seats. Ang M2 more than 8 seats pero may maximum mass di siya nga hindi magsobra sa 5 tons. Sa ang M3 naman more than 8 seats pero pwede siya mag-exceed sa 5 tons. Ang category N kay ina ginambal ko pang pasahero, tao ang unod. So iniya carriage of goods. So motor vehicles with at least 4 wheels. So ang N1 naman ang iya nga kabugaton maximum mass not exceeding 3.5 tons. Ang N2
nag-exceed siya sa 3.5 pero hindi magsubra sa 12 tons. Ang N3 naman, maximum siya, ang mass niya nga pwede magsubra siya sa 12 tons. So, amo ng speed limitation device. Ini minor lang ni siya nga produkto, pero pwede mini makahalit ko hindi standard, no? May ara kita brake fluid. So, ang brake fluid ginagamit ni siya sa hydraulic ng mga brake systems ang salakyan. Pati ang container, kag ang labeling sa container covered na dira. So, duha ka type, so may ara kita DOT3 and DOT4 na motor vehicle brake fluids. Tandaan lang ang DOT5, mineral oil, hindi na siya covered should. So, siyam ang ginhatag naton nga mga examples diri. Sa kadugang pagiging impormasyon, pwede ka mo magbisita sa website sang BPS, no? I-flash naton ang website. Kay dira, makita nyo sobra isa kagatos nga mga produkto nga under mandatory certification. Okay, so nasabatan ni Ma'am Grace no sa atong first segment ang mga rason nga importante gid na may vehicle-related product standards. Ano ba lang Republic Act 4109 o kanang standards law? Ano ang roles ng DTI sa pagpatuman sini? Tag-ano-ano ang mga examples ng automotive-related products na kinanglan may mandatory certification. So abangan naman natin sa atong masunod na segment ang mga responsibilidad sang mga negosyante kag ang mga nagakaigo nga penalidad kung magbaligya sila sang mga substandard nga pyesa sang mga automobiles nga wala certification sa DTI. After this infomercial, so stay tuned for segment 2. PS Mart. Kapag nakita mo ito sa mga products na binibili mo, alam mong dekalidad at ligtas gamitin ng mga ito. Ibig sabihin din nito na pasok ang products na ito sa Philippine National Standards o PNS at sumailalim ito sa PS licensing scheme ng BPS. Paano naman kung ikaw ay isang manufacturer at gusto mo magkaroon ng PS Mart ang mga products mo para hindi na magdalawang isip ang mga buyers na bumili sa'yo? Ito, tuturuan namin kayo kung paano. Gamit ang PSIMS. Kung maaalala ninyo sa ating previous video, may dalawang klase ng registration form na pinapasa sa BPS para sa ating PSIMS account registration. Registration form for ICC SOC applicants at registration form for PS license applicants. Dahil PS Mart ang pinag-uusapan natin, ang registration form for PS license applicants ang kailangan nating ipasa sa BPS. May dalawang proseso tayong pag-uusapan ngayon. Application para sa mga new PS license applicants at application para sa mga existing PS license holders. Magsimula tayo sa new PS license applicants. Para sa mga new applicants, pindutin ang certification management sa inyong PSIMS dashboard. Pindutin ang apply for new PS license at i-fill out ang lahat ng product at company details na hinihingi sa form. I-upload lahat ng mga hinihinging documents at siguraduhin ang mga ito ay naka-portable document format or PDF. Pindutin ang submit at abangan ang mga updates sa inyong application gamit ang Track My Application. Para naman sa mga existing PS license holders, siguraduhin munang migrated na sa PSIMS ang inyong company at product information. Importante ang migration na ito para manatiling updated ang database ng PSIMS. Kapag hindi pa kayo migrated, hindi lalabas ang inyong company details sa PSIMS. Para masimula ng migration, click nyo lamang ang Certification Management sa dashboard at pindutin ang Apply Existing License. I-type ang inyong PS license number sa box at pindutin ang Search for your license number. Ganoon na rin sa name of applicant company. Pindutin ang Confirm kung tama lahat ng detalye. Kung may mali man, tawagan nyo lang ang BPS para ma-assist kayo rito. Siguraduhin din na ang inyong product at company details ay kapareho ng nakalagay sa inyong PS Scope of Certification. Take note, per license lamang po ang mga applications. I-upload lahat ng mga hinihinging documents at siguraduhin ito ay naka-PDF. Pindutin ang Submit at abangan ang mga updates sa inyong application gamit ang Track My Application. Kapag successful na ang migration ng inyong company at product details, maaari na kayong mag-apply for surveillance or certification audit, pati na rin ang inclusion or reduction ng scope ng inyong PS license. Ginagawa ang surveillance audit para makasiguradong ang mga produkto ay umaayon sa kanilang required standards.
Ang inclusion o reduction ng scope naman ay para sa mga nagnanais magdagdag o magbawas ng mga brand, model o type sa kanilang scope of certification. Para sa inclusion or reduction naman, pindutin ang apply for inclusion kung kayo ay magdadagdag ng mga bagong model o brand o type sa inyong existing license. Pindutin naman ang apply for reduction kung magre-reduce kayo ng scope. Piliin ang PS license na nais ninyong dagdagan o bawasan at pindutin ang view. Ilagay lamang sa brand details ang mga model o brand o type ng products na nais ninyong idagdag o ibawas sa scope ng PS license. Pagkatapos ay i-upload ang inyong production records sa reference number of the product identification file to include process flow, materials, process control, and drawings among others. I-check kung tama lahat ng information na nakalagay at pindutin ang submit. Abangan ang mga updates sa inyong application gamit ang Track My Applications. Tandaan, ang PS Mark o ITC stickers ay required sa mga products na covered ng mandatory certification ng BPS. Para malaman kung ano ang mga ito, puntahan ang link na nasa screen. Paano naman kung gusto mong magkaroon ng PS Mark ang iyong product na hindi covered ng BPS mandatory certification? No problem! Maaari kayong mag-apply for a voluntary PS license. Kung mayroon kayong mga questions o concerns, maaari ninyo kaming kontakin sa mga sumusunod. Welcome back sa segment 2 sa episode 9 sa Istorya TNK. Pagsubong nga segment naman aton istoryahan ang mga responsibilidad sang negosyante kung sila magbaligya sang mga automotive related products. So Ma'am Grace, anong obligasyon ma'am sang mga negosyante kag importers kung nagasupply sila sang vehicle related products? So, importante ang role sa aton diri nga mga negosyante, no? Dapat siguraduhon nila nga ang ila ginabaligya nga ato kag ginang pag-mention kung nga siya no mga automotive related products mayara sang permita gid gina-mention sa istorya TNK ang Philippine Standard Mark or ICC stickers and PES. Sila magbaligya sang amo nga mga produkto. So aside sa marka, dapat i-request man nila sa ilang nga supplier ang kopya kay ang sticker niara na siya nga import commodity clearance certificate gid mismo. Kung ang PS Mark ara sa produkto, ang manufacturer ginatagaan sa Philippine Standard License. So ang kopya sinakwaon man nila sa ilang nga supplier. Tungod ini ang nagapamatuod nga natastingan gid kag nakapasar ang mga produkto, meaning okay gid ang ila kalidad, luwas sa peligro ang magamit sini tungod ginhimo in accordance sa aton nga Philippine National Standard. Kung may PS Mark or ICC sticker, dapat may correct labeling man ina, no? Dapat may ngalan sang manufacturer, ila address, may type model da sang produkto, may size, may batch, kaya ma-trace mo na siya kung di na siya ginubra, country of origin, okay? Kung locally produced siya or imported. Kag ibang pagid importante nga detalye, no? Kaya di na sa siyang mention ko, nakabutang diri ang mga types, ang iban pang importante nga marka nga dapat mahibaluan mo sa produkto. Ma'am, ano naman ang mga posible nga multa o kung penalidad kung magbaligya sang substandard nga piyesa sang auto nga wala sertifikasyon sang DTI? Kung magbaligya lang no depende kung ang iya nga violasyon product related, license related or ang ipag-implement kid no kagdaga depende man ang penalidad kung kapila ng imo opensa no kung first offense, second offense or third offense ina. So kung retailer ka lang no basic fine ang ginatawag naton, pwede siyang 25,000 or depende kung may ara ka mitigating circumstance dira. Pero kung manufacturer ikaw, medyo dako no 50,000 kung first offense pa lang. So pwede man mapinahan ang mga importer, dealer ka man no, wholesaler or ahente. So depende kung di inadakpan ang produkto nga wala sang sertifikasyon. May exemption bala kung halin sa abroad ang produkto no kag kinahanglan gidayon or immediate nga kinahanglanon?
amo lang niya ang tandaan naton kung ang produkto gin-import meaning halin sa iban nga pungsod halin sa abroad ara sa listahan sa mga produkto under mandatory certification kinahanglan gid ini anay mag-apply sa import commodity clearance ang importer antes pa man ini makasulod sa merkado. So hindi naton dayon mahambal nga ang produkto exempted bisan pa may urgent or may ara ka nga immediate nga panginahanglanon no. Sa sini nga sitwasyon, gina-advise naton sa importer nga mag-coordinate sa Bureau of Philippine Standards agud mahibal-an kung exempted gid man ang produkto. So importante gid nga sunod kita gahapon sa husto nga proseso sang sertifikasyon kay ini nagasigurado nga safe kag compliant sa Philippine National Standards ang produkto nga i-import naton. Ang paglapas sa proseso mahimo magresulta sa mga penalidad. Mamay nabaton na balang reklamo ang DTI bahin sa substandard o kung fake nga vehicle parts diri sa Region 6 kag anong ginahimo naton mga aksyon. Sa subong wala pa kita may na-receive nga reklamo no sa mga substandard or fake vehicle parts diri sa Region 6. Padayon kita nga nag-aadvokasya sa mga nagabaligya sa mga produkto nga standard gid no may PS mark or ICC sticker ang mga produkto nga ginabaligya nila. Kung may magreklamo gid man jud, may proseso man para dira makipag-angot na sila magkadto sa pinakamalapit nga DTI office para ma-address ang ilang nga mga concerns. Okay, thank you Ma'am Grace. And for our last segment, aton pag-istoryahan ang enforcement, monitoring kag mga tips sa aton mga konsumidor sa ila pagbakal sang mga automotive related products. Ma'am, paano ginapatuman sang DTI kag BPS ang vehicle-related standards? Naistoryahan naton kaina ini no ang naga-undergo sang process ang mga manufacturer para makaubra sila sang produkto. Ang Bureau of Philippine Standards gina-require ang mga manufacturers nga mag-apply sang Philippine Standard PS license bago sila maka-manufacture, makaubra sa mga ini nga produkto. Ang mga importers naman dapat mag-apply sang Import Commodity Clearance o kon ICC bago sila makapasulod sang produkto sa Pilipinas. So ang mga DTI naman naton nga regional kag provincial offices sila niyang naga-monitor sa mga establishmento para masigurado nga may sertifikasyon kag safe gamiton ang mga automotive related products. Ano man ginapangita sang DTI kung naga-monitor sang sini nga mga produkto? So sa aton yung mga establishments, of course, sulit-sulit, gina-check yun ang DTI kung may PS mark and ICC sticker ang produkto. Hindi lang niya basta-basta marka, amuning marka nga nakapasar sa standard ang produkto. So dapat importante nga nakatapik na siya sa produkto. Kaya kinanlan, nag-aangot man ang detalye sa sticker, sa actual nga import commodity clearance kag ang PS mark with dapat may license number. I-emphasize na ina globe check mark ini siya ipakita naton karon ina may license number pagid para matrace kung sino na ang manufacturer nga gintagaan sa amo na nga license. Dugang sini dapat may correct labeling. Ina-emphasize naton nga dapat ang tanan nga produkto sa merkado correctly labeled na sila as to the name of the manufacturer, importer, ang ila address, ang produkto, of course, kung may raw materials siya, may pipe dara, size, again, ang country of origin niya, ang iban pa nga detalye nga, dapat mahibaluan sa mga consumers bago sila magbakal. Mamaliban sa aton diri sa DTI, ano naman yung papel sang local government units or LGUs, LTO, kag Bureau of Customs sa pag-assure nga safe kag standards ang mga produkto? Ang aton nga mga upod sa taga-DTI provincial offices, kag pati man sa regional offices, nagapakig-angot kita sa mga LGUs naton sa Land Transportation Office, kag pati man sa Bureau of Customs, no, kung kinahanglan para ma-ensure nga standard ang ginabaligya nga mga automotive-related products diri sa aton no, sa Region 6. Nagakandak ang DTI sang regular monitoring base sa records ng LGUs sa ina-issue nila nga mga business permits. Kung may kinahanglanon man nga impormasyon sa pag-implementar sang ila man yang mga layi sa LTO o kung sa Bureau of Customs, sa BOC, mayara man ang BPS nga website kung sa diin pwede sila makakuha sang impormasyon kag pwede sila ka-request sa nearest DTI office sa sini nga impormasyon kung kinahanglanon nila para ma-implement ang mga laws
sa pag-prevent, no, para ma-avoid natin nga may magsulod ba lang nga substandard product sa Region 6. Kag of course, ang mga consumers naton pangabay man, no, nga dapat permi i-check kung siguraduhon ang safety kag quality sa product. Always look sa aton ka PS Mark and ICC sticker sa product. Ma'am, anong imo nga ma-advise sa mga konsumidor nga nagaduda kung safe bala o kung standard ang ilagin bakal nga produkto? So, before magbakal, pangitaon again, ang PS Mark kag ICC sticker. Kung wala, hindi magbakal. Amo ginang gin-advise naton, kay wala ka sang kasiguraduhan nga natestingan ina, no, kag nakapasar sa standard. Pero kung nakabakal ka na, kag bag-o mo lang natalupangdan nga, ay wala, gali inisang marka. Pwede gid ninyo ireklamo sa tindahan o kung magkagto ka mo sa pinakalapit nga DTI office para ma-check ina kag mareklamo sa tindahan para ma-address nila kag matagaan ikaw sang remedyo. Speaking of reklamo, paano sila makasumiter sa ilang nga reklamo ang mga consumers kung may nakita sila nga substandard kag ginabaligya ini nga mga vehicle-related products? So aside sa ato mga DTI provincial offices, no, kay ara lang na siya sa diri sa Iloilo, for example sa city proper lang ina, may ata man kita mga negosyo centers, no, within the region. Kung diin ka malapit kadto ka didto para ma-assist ka mo nila sa pagreklamo. O kung pwede gid sila, no, kung may internet connection, pwede gid sila ka-file sang reklamo online via sa aton nga DTI Consumer Cares. Ma'am, di anong imo nga final nga mensahe para sa aton mga motorista, aton drivers, konsumidor kag mga negosyante parte sa kahalagaron sang pag-ugyon sa vehicle-related product standards? Ang pagsunod sa aton nga mga regulasyon sa vehicle-related product standards, hindi lang ini obligasyon, kundi isa ka pamaagi para maprotektihan ang kabuhi kag kaluwasan sa aton nga mga pumuluyo, no? Sa mga drivers, siguraduhan lang, no, ang inyong mga seat belts, ang safety glass nyo dira, helmets, tires, mga batteries ang inyong salakyan, pati pagid ang brake fluid, kag iban pa nga mga produkto na covered sa mandatory product certification, may PS Mark ukon ICC. Meaning, dinubra sila suno sa Philippine National Standards kag safe nga gamiton. Amo man ang konsumidor, dapat pangitaon ini nga marka ang PS Mark and ICC sticker nga ara sa produkto kag mangin vigilant kita magreklamo kag mag-report kung may ara ka mo nabakal o kung may nakita ka mo ginabaligya nga uncertified o kung kaduda-duda ang kalidad nga produkto, no. Sa mga negosyante naman, ginapangabay ginabon nga siguraduhon nga lihitimo kamo nga gabaligya sang certified products para magtaas ang pagsalig sang aton nga mga customer sa inyo nga produkto. Kag makapromote man kita sang patas nga kompetisyon para sa tanan nga mga negosyante sa Region 6. Madamo nga salamat, Ma'am Grace, kag dira natapos ang aton ikasyam nga episode sang Istorya TNK Season 2 for this year. Kaupod naton ang aton partner sa pagbalita, ang Radyo Pilipinas. Madamo nga salamat sa inyo pag-upod sa amon on this special program of the Department of Trade and Industry Region 6. Again, madamo nga salamat sa atong bisita kag suki sa bunga hapon, Ma'am Grace Benedicto, CPD Chief of DTI Regional Office 6. Kabay nga nakahatag kita sang impormasyon kagiya sa aton nga publiko, especially sa aton nga mga motorista kag mga negosyante parte sa automotive related product standards. Madamo nga salamat sa inyo nga pagtutok sa subong nga programa. Kita ay kitaliwat sa sunod nga episode sa Istorya TNK. Stay safe, everyone! Trabaho, negosyo, kabuhayan, kaya natin yan. Walang iwanan. Go lang ng go, mga kaibigan. Kaya natin yan. Kaya natin yan. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo
Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-apat na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.